When Bernard totally discerned in his heart na hindi niya kayang mawala sa buhay si Amanda, he strengthened his decision. Magpapakasal siya kay Trisha, her fleeing relationship na nabuntis niya. Si Amanda ang narap-rapat niyang bigyan ng pangalang Mondragon, but to his shock, tinanggihan ng dalaga ang alok niyang kasal. She insisted na pakasalan niya ang babaeng hindi niya mahal. Bigyan daw niya ng pangalan ng magiging anak niya kay Trisha. Batid niya ang valid reason nito. Isa itong nilalang na walang kinikilalang pamilya, kaya't ayaw nitong mapagayang magiging anak niya rito. He loves her so much, kung kaya't kahit sukal sa kanyang loob, ay susundin niya ito. Pakakasalan niya si Trisha. Nang ihinto ni Bernard ang kotse nito sa tapat ng mansyon, nag-umpisang mabalisa si Amanda. Hindi siya mapalagay sa kinauupuan. Ang akala niya sa sarili bahagya siyang makakalma. Napakiusapan niya si Bernard na huwag na lang silang pumunta sa opisina. Lalo raw magaling, sa mansyon na lang daw siya nito dadalhin at formal na ipakikilala sa mga magulang nito. Wala na siyang lusot. And daw sobrang tensyon ang lumulukob sa kanyang dibdib. Relax honey, everything's gonna be fine. Masuyong sabi ni Bernard. Are you sure this is the right time na ipakilala mo ako sa iyong mga magulang? Puno ng anxiety si Amanda sa dibdib. Paano kung hindi siya magustuhan ng pamilya ng nobyo niya? Lalo na't itinuturing niyang sagwil ang kamaliang ginawa niya kay Isabella. Ang haba ng oras na itinigil nila sa pad ni Bernard. Sa mga oras na yun ay wala siyang inisip kundi ang ginawa niyang kasalanan kay Isabella. May namumuong takot sa kanyang puso. Paano kung magbago ang pagtingin sa kanya ni Bernard kapag nalaman ito ang bagay na iyon? Aminado siya sa sariling malalim na ang inukit nito sa kanyang puso. Hindi niya kakayanin na mawala pa ito sa kanya. She can't afford the second ache in her heart. Nadagdagan pa ang kaba at tensyon niya sa dibdib nang makapasok sila sa gate. Pang-abot ang pagtibok ng puso niya nang makayakap siya sa porch ng mansion. Isang buzzer lang ang binata ay agad na bumukas ang pinto. Isang babaeng naka-uniforming pangkatulong ang nabungaran ng kanilang paningin. Sa tansya niya halos kasing edad lamang niya ito. Nasa mid-20s. Halata sa mukha ang gulat nito. Ang pagngiti ni Bernard ang tila nagpabalik dito sa kamalayan. Ikaw nga ba yan, Sir Bernard? Gulat na bulalas ng katulong. Masyado na akong matagal na nawala upang hindi mo makilala. Nangingiting wika ni Bernard. Kasi po, who's there, Aurelia? Anang boses na nanggaling sa salas. Napalingon ng katulong sa dakang salas. Akmang ibubuka nito ang bibig ngunit agad na natakpan ng kamay ni Bernard ang bahaging iyon ng katulong. Nagtatakang napamata sa binata ang katulong. Let me surprise her, Aurelia. Anang binata. O sige po, pagdalima nitong ikinibit pa ang balikat. Let's go inside, han. Baling ni Bernard sa kanya. She composed herself. Pinisil ng nobyo ang kanyang palad. Bahagyang nagpalisisyon ng tensyon na nanalakay sa kanyang dibdib. Malayo ang pagitan ng main door sa salas, kaya't nagawa pa niyang igala ang paningin sa marangyang kabahayan na tumambad sa kanyang paningin. Saan man siya tumingin, nagbibigay sa kanya ng impresyon na ang nakatira sa bahay na iyon ay nanggaling sa royal family. Isang malaking chandelier ang nasa bandang taas na siyang umiilaw sa salas. Ang puting-puti na concrete wall ay accentuated ng mga eleganteng kortina at trappers na ang kulay ay malamlam na asul. Ang grand stairway ay nalalatagan ng alpombra hanggang sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa panaan ng hagdanan ay may mga antique jars, mga burak at medieval painting din na concrete wall na kanugnog ng stairway. Good evening, Mama. Ang pagbatang iyon ni Bernard sa matandang babae na nasa mid-50s ang edad. Ang nagpabalik sa kanyang pansin sa mismong salas, buong kailiganteng nakaupo raw ng matandang babae. Nakita na niya ito sa reception ng kasal ni Kenneth at Audrey kaya't kilala niya ito, si Mrs. Isabel Mondragon, ang asawa ng isa sa mga haligi ng MGC. Lumingon ang matandang babae. Lumiwanag ang mukha ng ginang. Bernard, bulalas nitong napatayo. Marahil nasabik ang nobyo niya kaya't iniwan siya nito at sinubod ng yakap ang ina. Nakaramdam siya ng pagmamalaki sa nobyo. Nababakas niya kay Bernard ang pagmamahal nito sa ina. O anak ko, mahigpit na nakayakap ang ginang sa binata. Nakasideview mula sa kanya ang ginang kaya't napansin niya ang pagkislap ng luha sa mga mata ng mama ni Bernard. No doubt, mahal na mahal ng ginang ang anak nito. Suddenly binanot ang pananaghili ang kanyang puso. Nagkaroon ng lambong ng lungkot ang kanyang mga mata. Unlike me na walang nakagis ng ina, totoong ina na tulad ni Mrs. Mondragon. Oh, how she yearns to have her own mother. Ang binata ang kumalas sa pagkakayakap ng ina. Mama, hindi naman ako gano'n nakatagal na wala upang iyakan mo. Natatawang wika nito. Yes, hindi ka matagal na nawala rito.
Ngunit alam mo namang nasanay akong malimit kang nasa mansyon. Total lang napag-usapan natin sa villa. Alam kong may bumabagabag sa iyong problema kaya't alala ko sa iyo. Na talagang hinintay ko ang pagbabalik mo upang muli nating pag-usipan ng problema mo. May problema si Bernard. Gulat na bulalas niya sa isip. Walang anumang problema ang sinasabi sa kanya si Bernard. At ikinagulat niya ang sinabi ng ginang. Hindi nga kaya may tinatakasang problema ang binata. Kaya matagal itong namalagi sa asyenda. Kinabahan siya sa advance ng isip niya. Nakakahiyang sabihin sa binata, ngunit nag-uumalsa ang negatibong sa pantahan niya. Isa siyang diversion ni Bernard habang nasa asyenda ito. Iwinaksin niya yun sa isip. Pinangibabaw niya ang pag-ibig ng binata sa kanya. She must trust him. After all, trust is a good foundation of a relationship. Mama, ano ba naman kayo? Kung ano-ano ang iniisip niyo. I have no problem. Bumalik na ako dito for 2 reasons. Muling nautiwan niya ang pansin sa mga ito. Una, bumalik ako rito dahil sa trabaho ko. Second, upang ipakilala sa iyo. Muli dinunggol ng kaba ang kanyang dibdib. This was it. Umaling ang paningin ni Bernard sa dakon niya. May 5 hakma ang layo niya sa mga ito kaya marahil hindi siya napansin ng ginang. Napalingon din ang mama ni Bernard sa kanya. Ngumiti ito. Ngunit mababakas pa rin pilit iyon. Nilapitan siya ni Bernard at tinakay patungo sa mama nito. Naging prominente ang kulubot na bahagi ng noo ng ginang nang mapatingin kay Bernard. Sa tingin ipinukol nito, kailangan ng binata ng mabilis na paliwanag. Tila nabasa ni Bernard ang iniisip ng Moni. Meet Amanda Miranda, mama. May biniti nito ang sasabihin. Kinabig nito ang bewang niya. Sa inaktong iyon ng binata, tila binigyan ito ng kasagutan ng ina. She's your... Still tila hinahayaan itong kumpirmahin ng anak ang lahat. Nanatiling tahimik si Amanda. Tanging narinig lamang niya sa sariling malakas na pagtambol ng kanyang puso. She's my honey, my soon-to-be wife. Gustong umapaw ng siya niya sa puso. Inalis ng binata ang pangamba sa kanyang dibdib. Sa pagkakaanunsyo nito, nabakas niya ang pagmamalaki sa boses nito. Namilog ang mga mata ng ginang. Her fiancé, manghang bulalas nito. Yes, mama. Siya ang dahilan kaya't nagtagal ako sa villa. Proud pa rin sabi ng binata. By the way, I want you to meet my ever-dearest and loving mother and soon to be your mother-in-law. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am. Magaling na bati niya. Tipid pa niya itong ngintian. Ikinagagalak din kitang makilala, iha. Galak nitong sad. May approval na mababasa sa mga mata niyo. Ngayon pa lang, iha, pinasasalamatan na kita. I can see in my aunt's eyes na mahal-mahal ka niya. Labis mo akong pinasayo. Ngayon pa lang ay wini-welcome na kita sa pamilya. Masuyong tinitigan siya ni Werner. Sihan, I tell you, magugustuhan ka ni mama. Initian niya ito at pagkawan ay muling binalingan ng ginang. Maraming salamat po. Mabutit ngayon kayo dumating. Darating na ang pamamo. Bernard mula sa opisina. Tatawagan ko rin ang mga kapatid mo upang papuntahin sila rito. Mawawala ang galit nila sa iyo kapag nalaman nila ang dahilan ng matagal mong pagbabakasyon sa villa. Maiiwan ko muna kayo rito. Magpapaluto ako sa mga katulong natin ng espesyal na hapunan. Hindi na po ninyo kailangan gawin. Sapat na sa kanyang tinatanggap ng mama ng minamahal ng binata. Isa na lang ang kinatatakot niya, ang pagdating ni na Carlo at Isabella. No, the announcement of Bernard J. calls for a celebration. Napitag mo ang palikerong anak ko, Amanda. Masayang deklara ng ginang. By the way, iha, you look familiar to me. Marahil nga po, mama. She's Carlo's childhood friend. Napatamo ang ginang na tila nahagilap sa isip kung saan siya nakilala. Yeah, I remember you. Ikaw yung babaeng kasama ni Carlo sa wedding reception ni Kenneth at Audrey. Yes, ma'am. Muli inalihan siya ng kaba. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang iwanan silang dalawa ni Bernard at tinungo nito ang komedor.